Sa mismong marang, yung boardroom ng mall, kung saan inakala ni na Martin at Rica na tuluyan na nilang na-corner ang aking buhay upang agawin ang kumpanyang itinayo ko mula sa pagiging hamak na tagalinis, tumayo ako ng tuwid. Nang tanggalin ko ang suot kong itim na headscarf at ilapag ang mga ebiden, siyang wawasak sa kanilang kasakiman, nakita ko kung paano sila nanginginig sa takot sa aking harapan. Ngunit bago ko marating ang rurok na yon ng pagbawi sa aking danggal, kailangan ko munang dumaan sa pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Low floor ka lang naman dati, Angie. Isang hamak na janitor. Pirmahan mo na ang papel na ito bago ko tuluyan ipasara ang kumpanya mo at ipakulong ka dahil sa kapabayaan mo. Nanginig ang aking buong katawan habang naririnig ang mga salitang yon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang nakatiyak sa gitna ng silid. Paano umabot sa ganito? Ilang sandali lamang ang nakalipas, buong giting kong tinititigan ang mga bagong printed na ID cards ng aking 200 female janitors. Ang Mercado Industrial Cleaning Services na nakabase rito sa Pasig ay ang aking buhay. Ako ang nagbuhos ng dugo, pawis, at luha mula noong panahon na umaakyat pa ako sa mga matatayog na gusali upang maglinis ng mga bintana gamit ang lubid. Si Martin, na dating isang security guard na nagligtas sa aking buhay mula sa isang lasing na customer noon, ay ginawa kong manager ng operations kahit hindi siya marunong sa finances dahil sa utang na loob. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang aking mundo. Isang emergency meeting ang ipinatawag dahil sa isang malaking insidente ng mass slip and fall sa gitna ng malaking mall na hawak namin. 12-12 ng mga customer ang nadulas at nasugatan dahil sa dulas ng sahig, at ang ulat ay nagsasabing gumamit ang aking mga tao ng maling chemical na labag sa standard operating procedure ng mall. Sabi ni Rica, ang pinuno ng facility management ng mall at ang babaeng lihim na kalaguyo ng aking asawa habang nakataas ang kanyang kilay. Angie, kahit magsuot ka pa ng mamahaling blazer ngayon, janitor ka pa rin sa paningin ko. Ang isang katulad mo ay bagay lamang sa timba at basahan, hindi sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata rito. Tumingin ako kay Martin upang humingi ng suporta. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at diring-diri. Sabi ni Martin, pilit na ipinapakita ang kanyang lakas sa harap ng mga kliyente. Kapabayaan mo ito, Angie. Masyado kang nagtitipid sa mga chemical para lamang makakuha ng malaking profit. Sinira mo ang pangalan ng kumpanya na ako ang nagpapatakbo araw-araw. Naging mahigpit ang aking hininga, nanginginig ang aking mga kamay sa matinding sakit. Ang asawang pinagkatiwalaan ko, ang lalaking binigyan ko ng marangyang buhay, ang unang nagtulak sa aking sarili sa bangin ko kahihiyan. Bago ko pa man maipakita ang aming inventory logs upang patunayan na tama ang chemical na binili ko, sumenya si Martin sa kanyang mga trusted na gwardiya. Lasing sa kapangyarihan, ang kanyang mga mata nang hatakin ako ng mga lalaki patungo sa madilim na locker room ng mga empleyado sa basement ng mall. Narinig ko ang mahigpit na tunog ng paglock ng pinto mula sa labas. Nakulong ako. Pumasok si Martin, kasunod si Rica, na may hawak na dekuryenteng shaver. Naramdaman ko ang malamig na talim nito na dumidirekta sa aking anit habang hinahawakan ako ng 2 gwardiya. Narinig ko ang panginginig ng makina ng shaver sa loob ng silid habang ang aking mga buhok ay unti-unting nalalaglag sa malamig na semento. Inilabas ni Rica ang kanyang cellphone upang kunan ng video ang aking pag-iyak. Sabi ni Martin, habang inilalapag ang transfer documents ng kumpanya sa mesa. Ipakikita ko sa lahat na wala ka na sa tamang pag-iisip upang pamahalaan ang kumpanya, Angie. Pirmahan mo na ito bago ko tuluyang sirain ang buhay mo. Diyos ko po, bakit mo ito hinahayaang mangyari? Ito ba ang dulo ng aking mga sakripisyo? Ito ba ang kapalit ng aking katapatan? Ang aking dangal ay dahan-dahan na nalagas kasama ng aking buhok sa sahig. Ngunit sa kabila ng matinding takot at panghihina ng aking katawan, may isang kakaibang lakas na sumiklab sa aking puso. Hindi ako pumirma. Sa halip, buong lakas ko na itinulak ang mesa ng mga dokumento, dahilan upang mabasad ang salamin ng katabing kabinet ng mga gamit. Bago pa man sila makabawi sa gulat,
Mabilis ko na hinablot ang aking lumang uniporme ng lauko na nakasabit sa dingding at tumakbo ako palabas sa madilim na gabi ng Pasig. Hindi ko ibibigay ang kumpanyang ito sa kanila. Kahit kalbuhin nila ako, hinding-hindi ko hahayaan na ang aking mga female janitors ay mawalan ng trabaho dahil sa kanilang kasakiman. Tumakbo ako sa ilalim ko ulan, bitbit ang aking lumang uniporme at ang natitirang piraso ng aking danggal. Dahan-dahang tumutulo ang mga patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit na silid dito sa isang lumang motel sa tabi ng Ilog Pasig. Ang buong kwarto ay amoy amag at murang sabon, ngunit wala akong pakialam. Nakaupo ako sa gilid ng higaan. Nanginginig ang aking katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa naggangalit na galit na unting namumuo sa aking dibdib. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa maliit na banyo. Tumingin ako sa lamat na salamin na nakasabit sa dingding. Doon ko nakita ang aking sarili. Ang aking buhok, ang buhok na inalagaan ko ng napakaraming taon, ay tuluyan ng nawala. Ang natira na lamang ay ang aking hubad na anit, may kaunting mga galos at tuyong dugo mula sa marahas na paghawak ng mga gwardiya ni Martin kanina. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Nais kong sumigaw. Nais kong umiyak ng malakas upang ilabas ang lahat ng sakit ng kataksila ng aking asawa. Ngunit pinigilan ko. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin at hinawakan ko ang aking ulo. Sabi ko sa aking sarili, sa isang mahinang bulong ngunit may katigasan ng bakal. Huwag kang iiyak, Angie. Ang luha ay para lamang sa mga mahihina. At hindi ka binuo ng mundong ito upang maging mahina. Binuksan ko ang aking basang bag at kinuha ko ang isang malawak na itim na headscarf na madalas kong ginagamit sa tuwing umaakyat ako sa mga matatayog na gusali upang iwasan ang init ng araw. Maingat ko itong ibinalot sa aking ulo, itinatago ang aking kinalbong anit. Nang maitali ko ito ng mahigpit, tumayo ako ng tuwid. Ang itim na headscarf na ito ay hindi simbolo ng aking kahihiyan, ito ang magiging korona ng aking pagbangon. Habang nakatitig ako sa salamin, naalala ko ang mga salita ng aking biyayaang si Aling Susan. Noong nakaraang buwan, habang nag-aalmusal kami, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang tungkol sa aking utang na loob kay Martin. Sabi ni Aling Susan noon, habang nakataas ang kanyang boses. Angie, huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil kay Martin na nagligtas sa iyo mula sa lasing na customer noon, baka nabulok ka na sa kalsada. Ibigay mo na sa kanya ang pamamahala ng kumpanya upang maging maayos ang pagsasama ninyo. Hindi maganda sa isang lalaki ang magmukhang mas mababa sa kanyang asawa. Ngayon ko lang naunawaan ang lahat. Hindi lang pala si Martin at si Rica ang may gawa ng sabotahe na ito. Kasama si Aling Susan sa plano. Ginamit nila ang aking utang na loob bilang isang patibong upang unting nakawin ang aking kumpanya. Hindi matanggap ng aking biyenan na ang kanyang anak ay itinuturing lamang na asawa ng dating laoko na naging CEO. Gusto nilang kunin ang Mercado Industrial Cleaning Services upang patunayan ang kanilang sarili. Kahit na ang kapalit nito ay ang aking pagkatao at danggal. Narinig ko ang panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy. Kinuha ko ito at binuksan ang isang mensahe na nadmula sa opisyal na legal department ng mall management na pinatatakbo ni Rica. Sabi sa sulat, dahil sa matinding pinsala sa kaligtasan ng publiko na idinulot ng Mercado Industrial Cleaning Services sa pamamagitan ng paggamit ng mga substandard at ipinagbabawal na chemical, ang inyong kontrata sa mall ay opisyal na tatapusin. At ang inyong business license ay tuluyang babawiin sa loob ng eksaktong 10 araw, maliban na lamang kung isasagawa ang paglilipat ng operasyon at pananagutan sa isang sertipikadong partner upang maayos ang mga claim ng mga nasugatang customer. Nanginig ang aking mga daliri habang hawak ang telepono. 10 araw. Yun na lang ang natitirang oras ko upang pirmahan ang papel na magbibigay ng kumpanya kay Martin o kaya naman ay panuuri ng Mercado Industrial Cleaning Services na tuluyang mawasak na magiging dahilan upang ang aking dala
100 female janitors ay mawalan ng trabaho at magutom ang kanilang mga pamilya. Sabi ko sa aking sarili, habang nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na agos ng Ilog Pasig. Hindi ko ibibigay ang kumpanya ko sa inyo, Martin. Haharapin ko kayo, kahit kailanganin kong bumalik sa kung saan ako nagsimula. Kinuha ko ang aking lumang kupas na asul na uniforme mula sa aking bag. Ito ang uniformeng suot ko nung nagsisimula pa lamang ako rito sa Pasig, nung ang tanging hawak ko araw-araw ay basahan, balde, at pangarap. Pagkatapos ng 10 taon ng pagiging CEO, muli kong isinuot ang kasuotang ito. Isinuot ko ang aking itim na headscarf at tinakpan ko ito ng isang asul na cap ng kumpanya bago ko inilagay ang isang puting face mask sa aking muka. 3:00 ng madaling araw. Ito ang oras ng graveyard night shift, kung saan ang buong mall ay tahimik at ang tanging gumagalaw lamang ay ang aking mga tauhan na naglilinis bago sumapit ang umaga. Naglakad ako patungo sa loading dock ng mall. Sumama ako sa pila ng mga papasok na janitor. Dahil sa pagod at antok ng lahat, walang sinuman ang nag-abalang tumingin ng malapit sa aking muka sa ilalim ng cap at face mask. Kumuha ako ng isang mop at balde, dahan-dahang sumabay sa kanilang paglalakad patungo sa loob ng mall. Hinawakan ko ang kahoy na hawakan ng mop. Naramdaman ko ang magaspang na texture nito, ang pamilyar na bigat na matagal nang nawala sa aking mga kamay. Habang itinutulak ko ang mop sa malawak na sahig ng mall, naramdaman ko ang banayad na sakit sa aking mga tuhod. Ang parehong sakit na naramdaman ko in 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Ang bawat tulak ng mop ay parang paghuhugas sa aking matinding kahihiyan kagabi. Habang abala ang lahat sa paglilinis ng lobby, dahan-dahan kong iniwan ang aking balde at naglakad patungo sa back hallway kung saan matatagpuan ang main chemical storage room ng aming kumpanya. Ito ang silid kung saan itinatabi ang lahat ng mga sabon, wax at disinfectant na ginagamit sa mall. Gumamit ako ng aking duplicate na master key upang dahan-dahang buksan ang pinto ng storage room. Pumasok ako sa loob at mabilis na isinara ang pinto upang hindi makagawa ng ingay. Amoy matapang na chlorine at pine scent ang sumalubong sa akin sa dilim. Inilabas ko ang aking cellphone at ginamit ang flashlight nito upang hanapin ang shelf kung saan nakalagay ang mga ginamit na floor wax nitong mga nakaraang araw. Nakita ko ang 3 malalaking plastic na galon ng floor polish na nakalagay sa pinakailalim na shelf. Ito ang mga galon na sinasabi ni Rika na nagdulot ng malalang insidente ng pagkadulas ng mga customer. Lumuhod ako sa malamig na semento at inilapit ang flashlight sa leeg ng galon upang tingnan ang nakasulat na batch code ng kumpanya. Ang Mercado Industrial Cleaning Services ay may mahigpit na standard operating procedure. Lahat ng aming binibiling chemical mula sa aming opisyal na partner distributor ay may nakasulat na batch code na nagsisimula sa MIC 2026 para sa taong ito. Ngunit habang timititigan ko ang nakasulat sa likod ng galon, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang nakasulat sa galon ay walang MIC 2026. Ang nakasulat doon ay R Corp 990. Ito ay isang murang uri ng floor polish na ipinagbabawal ng Department of Health dahil nag-iiwan ito ng isang napakadulas na layer ng langis kapag nahaluan ng tubig. At ang mas malala, ang batch code na ito ay pagmamay-ari ng isang kumpanya na walang kinalaman sa aking kumpanya. May naglagay ng chemical na ito sa loob ng aming storage room upang sadyang sabutahin ang aming operasyon. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos mula sa labas ng pasilyo, papalapit sa pinto ng chemical storage room. Mabilis akong sumiksik sa likod ng matatayog na sako ng powder detergent nang bumukas ang pinto ng storage room. Pinatay ko ang flashlight ng aking cellphone at pinigilan ko ang aking hininga sa dilim. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng cabinet ng mga kagamitan. Isang supervisor ng mall na may hawak na flashlight ang pumasok upang kumuha ng ilang basahan. Pagkalipas ng ilang sandali na tila ba walang katapusan, lumabas din siya at muling isinara ang pinto. Huminga ako ng malalim habang dahan-dahang lumalabas mula sa aking pinagtataguan. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone upang kuhanan ng litra to ang peking galon ng floor wax.
lalo na ang nakasulat na batch code na RCorp 990. Pagkatapos, maingat kong binuksan ang pinto at lumabas ako patungo sa pasilyo nang walang sinumang nakakapansin. Habang magpapatuloy ako sa pagmamop sa malawak na lobby, nagsimulang gumana ang aking isip. Sino ang may kakayahang magpasok ng mga peking chemical na ito sa loob ng aming storage room? Ang silid na iyon ay palaging nakasusi, at tanging ang aking mga pinagkakatiwalaang supervisor lamang ang may hawak ng duplicate na susi. May nagtataksil sa loob ng aking kumpanya. Dupe ko napansin si Ate Teresa, ang aming pinuno ng night shift. Halos 18 taon na siyang nagtatrabaho sa akin at siya ang isa sa pinaka-loyal kong tauhan. Noong nakaraang taon, nang magkasakit ang kanyang anak at nangailangan ng malaking halaga para sa operasyon, ako mismo ang nagbayad ng lahat ng bill sa ospital nang walang hinining kapalit. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang kilos ni Ate Teresa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang schedule board. Paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang cellphone, lumilingon sa paligid, at muntik pang mabitawan ang kanyang mga susi habang naglalakad sa tabi ng mga elevator. Ang ganitong kilos ay hindi normal para sa isang veteran supervisor na tulad niya. 4:30 ng madaling araw. Nang makita kong dahan-dahang lumakad si Ate Teresa patungo sa direksyon ng service stairs na patungo sa basement parking lot, agad kong ibinaba ang aking mop at tahimik siyang sinundan sa dilim. Dahan-dahan kong sinundan ang bawat hakbang ni Teresa sa hagdanan, pinapanatili ang sapat na distansya upang hindi niya ako mapansin. Nang makarating kami sa basement parking, sumunod ako sa likod ng malalaking sementong pillar ng gusali. Malamig at madilim ang parking lot sa oras na ito. Nakita ko si Ate Teresa na tumayo sa tabi ng isang pamilyar na itim na SUV. Yon ang sasakyan ni Martin. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas si Martin. Suot niya ang kanyang magandang leather jacket na binili ko para sa kanya noong kanyang kaarawan. Lumapit siya kay Ate Teresa na ngayon ay nakatungo at nanginginig ang mga balikat. Narinig ko ang boses ni Martin. Malamig at walang bakas ng pag-aalala. Nagawa mo ba ang iniutos ko, Teresa? Naipalit mo na ba ang lahat ng natitirang galon sa storage? Sabi ni Ate Teresa, ang boses ay nanginginig sa takot at luha. Oo po, Sir Martin. Nagawa ko na po kagabi pa. Pero sir, nakiusap po ako sa inyo. Ang anak ko. Ang scholarship niya na hawak ni Ma'am Rica. Pakiusap, wag ninyong bawiin. Sabi ni Martin, habang inilalabas ang isang makapal na puting envelope mula sa kanyang bulsa at iniaabot kay Teresa. Huwag kang mag-alala. Hanggat ginagawa mo ang mga utang ko, ligtas ang scholarship ng anak mo. At may bonus pa yan para sa pananahimik mo. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking uniforme. Pinindot ko ang record button nang walang tunog. Kinunan ko ng video ang bawat segundo ng kanilang transaksyon. Ang mukha ni Martin na abot langit ang ngiti, ang pag-abot ng envelope ng pera, at ang nanginginig na mukha ng aking pinagkakatiwala ang tauhan na si Ate Teresa. Parang may malaking bato na dumidirekta sa aking puso. Ang aking asawa at ang aking pinagkakatiwala ang supervisor ay nagsasabuatan sa likod ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpadala sa sakit. Hawak ko na ang video na magiging mitsa ng kanilang sariling pagbagsak. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng locker room ng mga empleyado sa basement. Ang silid ay madilim, malamig, at amoy metal mula sa mga locker na nakahilera sa pader. Nakatayo si Ate Teresa sa harap ng kanyang locker, nakatitig sa makapal na puting envelope na hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata, bumagsak sa plastik ng envelope ng walang tunog. Tinanggal ko ang aking asul na cap at dahan-dahang hinila ang aking puting face mask pababa. Sabi ko, sa boses na kalmado, ngunit may kakaibang bigat sa gitna ng katahimikan. Teresa! Mabilis na lumingon si Ate Teresa. Sa gulat niya, nabitawan niya ang puting envelope. Bumagsak ito sa semento at nagkalat ang mga pulang 1,000 piso sa aming harapan. Ngunit hindi ang pera ang tinitigan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata
Napaatras siya nang makita ang aking kinalbong ulo sa ilalim ng ilaw ng locker room. Sabi ni Ate Teresa, habang nanginginig ang kanyang labi sa matinding gulat at takot. Ma'am Angie? Diyos ko po, ang ulo niyo! Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga nakakalat na pera sa sahig. Bakit mo ginawa sa akin ito, Teresa? Bakit mo pinasok ang mga ipinagbabawal na chemical sa aking storage room? Napaatras si Ate Teresa hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na bakal ng locker. Dahan-dahan siyang napaupo sa semento, tinakpan ng kanyang muka ng kanyang mga kamay na basang-basa ng luha. Sabi niya, habang halos hindi makapagsalita sa tindi ng hikbi. Ma'am Angie, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Wala akong choice. Pinilit ako ni Sir Martin. Tumingin ako sa kanya habang siya ay nakaluhod sa aking paanan. Tila, bumalik ang aking alaala 5 taon na ang nakalipas sa loob ng isang pampublikong ospital sa Pasig. Naalala ko si Teresa na nakaupo rin sa sahig ng koridor, umiiyak dahil walang pambayad ng deposit para sa operasyon ng kanyang anak na may malalang dengue. Ako ang tumakbo doon ng gabing yon. Binayaran ko ang buong bill at hinawakan ko ang kanyang kamay habang sinasabi kong pamilya kami sa kumpanyang ito at walang maiiwang may syakit habang ako ang boss niya. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mas malakas na pag-iyak ni Ate Teresa sa aking harapan sa kasalukuyan. Sabi ni Ate Teresa habang nakatinggala sa akin ng may labis na pagsisisi, Ma'am Angie, alam ko pong napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Kayo ang nagligtas sa anak ko noon. Pero si Ma'am Rica, hawak niya ang scholarship registry ng foundation ng mall. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ko sinunod ang utos ni Sir Martin na palitan ng mga galon ng floor wax, tatanggalin niya ang scholarship ng anak ko. Hindi po makakapapapos ng college ang anak ko, ma'am. At tinakot din ako ni Sir Martin na tatanggalin niya ako sa trabaho at ipapakulong kapag nagsumbong ako sa inyo. Nakahinga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng matinding habag. Nauunawaan ko. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay madalas na pinipigan ng mga may kapangyarihan gamit ang mismong takot para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Ginamit ni Martin at Rica ang pinakamahina at pinakasensitibong bahagi ng buhay ni Teresa upang sirain ako. Lumuhod ako sa semento upang pantayan ang kanyang tingin. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay, inilayo ito sa kanyang muka. Sabi ko, pilit na pinatatag ang aking boses upang bigyan siya ng lakas. Tumayo ka, Teresa. Huwag kang luluhod sa harap ko. Sabi ni Ate Teresa, pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Ma'am, isusumbong niyo po ba ako sa pulis? Tatagalin niyo po ba ako sa trabaho? Sabi ko, habang tinutulungan ko siyang tumayo. Hindi kita ipapakulong, Teresa, at hindi kita tatanggalin sa trabaho. Ngunit kailangan mo akong tulungan na bawiin ang kumpanyang ito mula sa mga taong gustong sumira sa ating lahat. Napatitig sa akin si Ate Teresa. Sabi niya, ano pong gagawin ko, ma'am? Sabi ko, habang tinitingnan ko ang mga nakakalat na pera sa sahig. Panatiliin mo ang perang binigay sa iyo ni Martin. Kunin mo ang envelope na yon at magpanggap ka na patuloy kang sumunod sa kanilang mga utos. Gusto kong manatili kang mata at tainga ko sa loob ng kanilang operasyons. Tumango si Ate Teresa ng mabilis ng walang pag-aalinlangan. Sabi niya habang hinahawakan ang dulo ng aking uniforme. Gagawin ko po, Ma'am Angie. Sumusumpa ako. Pero may dapat po kayong malaman. Napakunot ang aking noo. Ano yon, Teresa? Sabi ni Ate Teresa, ang boses ay bumaba ng bahagya sa takot. May darating na isa pang delivery ng mga peking chemical sa darating na weekend sale. Balak ni na Ma'am Rica at Sir Martin na maglunsad ng isa pang mas malaking insidente upang tuluyan ng kansilahin ng board ng mall ang kontrata nyo at ibigay ito sa kumpanya ng kapatid ni Ma'am Rica. Mumiti ako ng bahagya sa ilalim ng aking itim na headscarf. Sabi ko, salamat, Teresa. Hayaan nating i-deliver nila ang mga chemical na yon at doon natin sila tuluyang gigibain.
Dahan-dahan kong inilagay ang maliit na spy camera sa likod ng ventilation grill sa chemical mixing room ng mall. Ang camera na ito ay kasing laki lamang ng butones ng polo shirt, ngunit mayroon itong malinaw na lens at direktang konektado sa aking cellphone para sa live feed. Ipinasok ko ang manipis na wire sa likod ng metal shelf kung saan nakahanay ang mga galon ng panlinis upang masiguradong walang sinumang makakapansin nito. Noong nakaraang gabi, ginawa ni Ate Teresa ang aming plano. Tinawagan niya si Martin habang nanginginig ang boses, nagkunwaring natatakot at ibinalita na tuluyan na akong nawala sa aking sarili. Sabi ni Teresa kay Martin, nagtatago raw ako sa isang hindi matukoy na motel at nagwawala gabi-gabi dahil sa matinding kahihiyan ng aking kinalbong ulo. Nang marinig yun ni Martin, halos mabasag ang kanyang boses sa tuwa. Agad niyang ibinalita kay Rika ang balita. Inakala ng dalawa na naging matagumpay ang kanilang maruming laro. Dahil dito, nagpasya si Rika na ilunsad ang kanilang huling hagupit sa darating na weekend sale ng mall, isang malaking event kung saan libo-libong mga mamimili mula sa iba't ibang dako ng Pasig at kalapit bayan ang darating. Sabi ni Teresa sa akin sa aming lihim na pag-uusap kanina. Ma'am Angie, narinig ko si Ma'am Rika na may kausap sa telpo o balak nilang i-deliver ang panibagong batch ng mapanganib na chemical sa mismong umaga ng weekend sale. Kapag nagkaroon ng panibagong insidente ng mass slip and fall sa gitna ng siksikang mga tao, magkakaroon ng sapat na dahilan ang board ng mall upang kanselahin ang inyong kontrata at ibigay ito sa kumpanya ng kapatid ni Ma'am Rika. Huminga ako ng malalim habang inaayos ang anggulo ng pangalawang kamera na itinago ko sa likod ng malaking orasan sa dingding ng mixing room. Sabi ko sa aking sarili habang pinupunasan ng pawis sa aking noo sa ilalim ng aking itim na headscarf. Hayaan natin silang magsaya ngayon, Martin. Ang kumpiyansa ninyo ang mismong hihila sa inyo sa inyong sariling kapahamakan. Ang chemical mixing room na ito ang pinaka-importanteng sulok ng aming operations. Dito pinaghahalo ang mga tamang sukat ng tubig at floor polish bago ito ibigay sa mga janitor para sa paglilinis. Kung may maglalagay ng mapanganib na chemical dito, makukuhanan nito ng aking mga itinagong kamera ng malinaw. Nang matapos ko ang pagkakabit, mabilis akong lumabas ng silid at sumiksik sa madilim na pasilyo ng mga service stairs. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking asul na uniforme upang itest ang live feed ng mga kamera. Bumukas ang dalawang malinaw na screen sa aking telpono. Ang bawat sulok ng chemical mixing room, mula sa mga estante ng mga galon hanggang sa lamesa ng paghahalo, ay malinaw na nakikita sa aking screen ng walang kahit anong butas. Hahawakan ko na sana ang aking asul na cap upang umalis. Ngunit biglang nagbago ang imahe sa aking cellphone screen. Nakita ko sa live feed ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ng mixing room mula sa labas. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa silid habang may bitbit na dalawang malalaking galon na may kulay pulang takip. Ang parehong pulang takip na mga ipinagbabawal na chemical ng R-Corp. Napahawak ako ng mahigpit sa pader habang pinagmamasdan ng screen. Mas maaga nilang dinala ang chemical kaysa sa sinabi ni Teresa. At ang taong pumasok sa silid ay ang mismong asawa ko na si Martin. Nakatitig ako sa screen ng aking cellphone habang hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa madilim na pasilyo ng service stairs. Sa live feed ng aking spy camera, nakita ko si Martin na dahan-dahang inilapag ang dalawang malalaking pulang galon ng R-Corp sa ibabaw ng lamesa ng chemical mixing room. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na itinapat sa kanyang tainga. Dahil sa lapit ng camera sa lamesa, malinaw na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa aking earphone. Sabi ni Martin sa telepono, ang boses ay puno ng mapaglarong saya. Rika, honey, nandito na ako sa mixing room. Nailagay ko na ang mga pulang galon ng R-Corp sa pinakailalim ng shelf. Sigurado ka bang maa-approve ng board ang kontrata ng kapatid mo sa Lunes? Narinig ko ang boses ni Rika sa kabilang linya, mayabang at trittuang. Of course, honey. Kapag nagkaroon ng panibagong insidente ng mass slip and fall sa gitna ng weekend sale bukas, ang buong board ng mall ay walang magiging choice kundi i-terminate ang kontrata ng kumpanya ng asawa mo. Nakarehistro na ang R-Corp ng kapatid ko sa procurement system ng mall bilang emergency provider.
kapag naibigay na sa amin ang kontrata, ipapadala ko agad ang 30% share mo sa personal account mo. Sabi ni Martin habang humahaplos sa kanyang leather jacket. Mabuti naman. Pagod na ako tawaging asawa ng dating lao ko na naging CEO. Gusto ko namang maranasan kung paano maging totoong boss na nirerespeto ng lahat. Sabi ni Rika habang tumatawa ng may panunuya. Hayaan mo siya, honey. Sa Lunes, ang janitor queen mo ay babalik na sa kalsada kung saan siya nararapat. Pinatay ni Martin ang tawag at dahan-dahang lumabas ng mixing room. Napaatras ako sa pader ng service stairs. Nanginginig ang aking mga kamay sa matinding galit. Ang asawang pinagkatiwalaan ko, ang lalaking binigyan ko ng lahat ng marangyang buhay, ay handang isakripisyo ang kaligtasan ng libu-libong mga tao at ang trabaho ng aking 200 female janitors para lamang sa kanyang sariling kayabangan. Nang makalabas si Martin ng basement, mabilis akong bumaba ng hagdanan at sinalubong ko si Ate Teresa sa tabi ng mga locker. Sabi ni Ate Teresa, ang boses ay pabulong sa takot. Ma'am Angie, nakita niyo po ba sa camera si Sir Martin? Sabi ko habang pinipilit kong panatilihing kalmado ang aking boses. Oo, Teresa, nakita ko ang lahat. At narinig ko rin ang usapan nila ni Rika tungkol sa kontrata ng kapatid nito sa Lunes. May kailangan pa tayong mahanap na dokumento. Sabi ni Ate Teresa habang mabilis na binubuksan ng kanyang asul na backpack. Ma'am, may dinalang mga papel si Sir Martin sa kanyang operations office kahapon bago siya umalis. Nakalak po ang drawer ng kanyang lamesa, pero alam ko po kung saan nakatago ang duplicate key na kanyang opisina. Sabi ko, dalhin mo ako doon, Teresa. Ngayon din habang abala ang lahat sa pag-mop sa lobby. Mabilis kaming naglakad patungo sa operations office ni Martin sa mezzanine ng mall. Ginamit ni Ate Teresa ang duplicate key upang buksan ang pinto ng opisina. Amoy, mamahaling pabanggo ni Martin ang sumalubong sa akin sa loob ng silid. Lumapit si Teresa sa lamesa, binuksan ang drawer at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Sabi ni Ate Teresa habang iniaabot sa akin ang envelope, "Ito po, Ma'am Angie. Ito ang mga papeles na dinala niya kahapon." Mabilis kong binuksan ang envelope sa ilalim ng mahinang liwanag ng aking cellphone. Nang basahin ko ang mga nakasulat, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Naroon ang draft ng kasunduan sa pagitan ng mall at ng R-Corp, ang kumpanya ng kapatid ni Rika. Ang kontratang ito ay may petsang 1 buwan na ang nakalipas bago pa man mangyari ang unang insidente ng mass slip and fall sa mall. Ibig sabihin, binalak talaga nila ang sabotahe na ito mula pa noong una, upang magkaroon ng dahilan na i-terminate ang aking kumpanya. At ang pinakamasakit sa lahat, naroon ang isang opisyal na kopya ng bank wire transfer receipt. Isang transfer ng 1,2 milyong piso mula sa account ng R-Corp patungo sa pribadong account ni Martin Mercado. Sabi ko sa aking sarili, habang ang aking mga mata ay napuno ng matinding galit. Ipinagbili mo ang aking kumpanya at ang aking mga tauhan sa halagang 1,2 milyong piso, Martin? Sabi ni Ate Teresa. Nanginginig ang boses habang nakatingin sa akin. Ma'am Angie, ano pong gagawin natin ngayon? Mayroon na po tayong mga ebidensya. Sabi ko, habang maingat na ipinapasok ang mga papeles sa aking asul na uniforme. Itatabi natin ito, Teresa. Hayaan nating mag-event sila bukas sa weekend sale. Hayaan nating isipin nila na naging matagumpay ang kanilang maruming plano. Sa Lunes, sa harap ng board ng mall, doon ko ibubuhos ang lahat ng ebidensyang ito upang tuluyan silang gibain. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng walkie-talkie ni Ate Teresa sa kanyang balikat. Boses ni Martin ang lumabas dun, nagtatanong kung nasaan na ang operation report ng night shift. Sabi ko kay Teresa habang binubuksan ang pinto ng opisina upang lumabas, "Sagutin mo siya, Teresa. Sabihin mo na handang-handa na ang lahat para sa weekend sale bukas." Noong gabi bago ang simula ng weekend sale, naglalakad ako sa madilim na bahagi ng likod ng mall. Suot ko pa rin ang aking asul na uniforme at ang itim na headscarf. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Martin na nakaupo sa tabi ng luma at kalawanging guard post, ang mismong bot kung saan siya nagtatrabaho bilang security guard 10 taon na ang nakalipas, bago ko siya gawing manager ng aking kumpanya.
May hawak siyang isang bote ng alak, at kalahati na ang bawas nito. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang namumulang mga pisngi habang nakatitig sa dilim. Sumiksik ako sa likod ng malalaking generator ng mall upang makinig. Narinig ko ang kanyang pabulong na pagsasalita sa sarili, boses na puno ng matinding ingit at kalungkutan. Sabi ni Martin habang humihikbi ng walang tunog. Bakit ba ako umabot sa ganito? 10 taon. 10 taon kong narinig ang bulong-bulungan ng mga kliyente mo, Angie. Sinasabi nilang wala akong silbi, na pinalad lang akong makasal sa isang sikat na CEO na dating laukon. Gusto ko lang naman na respetuhin ako ng mga tao. Gusto ko lang namang patunayan na lalaki ako sa pamamahay na ito, na kaya kong magpatakbo ng kumpanya nang wala ang tulong mo. Napatitig ako sa kanya mula sa dilim. Naramdaman ko ang isang matinding kapaitan. Ang insecurity ni Martin ay tila ba naging isang malalang sakit na unting kumain sa kanyang pagkatao sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na magsumikap at mag-aral upang matutunan ng operations at finances, mas pinili niyang makipagsabwatan sa ibang babae, sabotahin ang sarili naming mga customer, at kautrokdo ko upang patunayan ang kanyang lakas. Nawala ang aking natitirang habag para sa kanya. Ang isang lalaking gumagamit ng dahas at pananakit upang maging lalaki sa paningin ng iba ay hindi kailanman karapat-dapat sa aking luha. Tumalikod ako upang maglakad palayo, ngunit biglang naninginig ang aking cellphone sa aking bulsa. Nakita ko ang screen, tumatawa ang pangalan ni Aling Susan, ang aking biyenan. Mabilis ko itong sinagot at inilapat sa aking tainga. Sabi ni Aling Susan, ang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Angie! Nasaan ka bang babae ka? Nabalitaan ko ang ginawa mo kay Martin sa locker room. Huwag mo kami susubukan, Angie. Pirmahan mo na ang papeles ng paglilipat bukas bago magsimula ang weekend sale. Kung hindi, ipapakita ko sa buong Pasig at sa pamilya ng mga tauhan mo ang tungkol sa nakaraan mo, ang tungkol sa tatay mo na kuulong dahil sa pagnanakaw, at kung paano ka rin pinalaya sa dati mong tinutulian dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Sisirain ko ang pangalan mo bago mo pa masira ang anak ko. Isipin mo ang utang na loob mo kay Martin na nagligtas sa'yo. Nakahinga ako ng malalim habang nakikinig sa mga salita ng aking biyenan. Ang matinding pagbabanta na ito ay hindi na bago sa akin. Ginamit na naman niya ang aking nakaraan, ang aking kahirapan at ang utang na loob ko kay Martin upang subukang pasunurin ako. Sabi ko, sa boses na napakatahimik. Ngunit may kakaibang bigat na nagpatigil sa kanyang pagsasalita sa kabilang linya. Aling Susan, ang utang na loob ko kay Martin ay nabayaran ko na sa loob ng 10 taon ng pagbuhay sa inyo at pagpapakain sa pamilya ninyo. At ang nakaraan ko bilang mahira, hindi ko yon ikinahiiya. Magkita-kita tayo sa Lunes ng umaga sa harap ng board ng mall. Siguraduhin mong suot mo ang pinakamaganda mong damit, dahil iyon na ang huling araw na mararanasan mong mamuhay ng mayaman. Mabilis kong pinatay ang tawag ng hindi hinihintay ang kanyang sagot. Inilagay ko ang cellphone sa aking bulsa at hinawakan ko ang aking itim na headscarf. Handa na ako para sa araw ng paghuhukom. Mabilis na umilaw ang screen ng aking telepo na sa ibabaw ng lamesang kahoy habang nakaupo ako sa loob ng opisina ng aking corporate lawyer na si Attorney Ramos sa Pasig. Tinitigan ko ang screen, ngunit hindi ko muna ito pinansin. Inabot ko kay Ate Ramos ang flash drive na naglalaman ng mga video ng pagsasabwatan ni Martin at Ate Teresa sa ham parking, kasama ang kopya ng bank transfer mula sa R-Corp at ang mga litrato ng mga peking chemicals sa mixing room. Dahan-dahang inilapag ni Ate Ramos ang kanyang salamin matapos basahin ang mga dokumento. Sabi niya ang boses ay puno ng seryosong determinasyon. Angie, this is more than enough. Hindi lang ito simpleng breach of contract. This is a clear case of corporate sabotage, blackmail and fraud. May sapat na ebidensya tayo upang hindi lamang pigilan ang pag-terminate ng kontrakta mo, kundi upang ipasara ang kumpanya ng kapatid ni Rica at ipakulong ang asawa mo dahil sa panloloko. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang hawak sa aking itim na headscarf. Sabi ko, "Salamat, attorney. Ngunit bago ko sila harapin sa korte,
Kailangan ko munang protektahan ang aking mga tauhan. Pagkatapos ng aming pag-uusap, dumiretso ako sa isang maliit na rented hall sa Barangay San Joaquin kung saan naghihintay ang aking mga senior supervisors at ang mga kinatawan ng aking 200 female janitors. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko ang pag-aalala at takot sa kanilang mga muka dahil sa mga kumakalat na balita na tatanggalin na kami sa mall. Sabi ko sa kanila, habang tinatanggal ko ang aking face mask at pilit na numingiti. Makinig kayo sa akin. Alam kong natatakot kayo para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya. Ngunit sumusumpa ako sa inyo, walang pamilyang magugutom. Naghanda ako ng sapat na pondo mula sa aking personal savings upang bayaran ang inyong mga sahod sa susunod na 2 buwan, kahit na pansamantalang masuspend ang ating operasyon. Napatitig sa akin ang aking mga tauhan. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ni Ate Carmen, isa sa aming pinakamatandang janitor. Sabi niya, habang hinahawakan ng aking nanginginig na kamay. Ma'am Angie, nakita po namin ang ginawa nila sa inyo sa locker room kahapon. Nabalitaan namin ang tungkol sa buhok nyo. Kahit wala kaming mga magagandang damit o mataas na pinag-aralan, handa kaming sumama sa inyo bukas. Hindi namin hahayaan na bastusin lang nila ang kumpanyang nagbigay sa amin ng danggal bilang mga laukon. Sabi ng iba pang mga supervisor, sasamahan ka namin, Ma'am Angie. Lalaban kami kasama mo. Naramdaman ko ang matinding init na bumalot sa aking puso sa gitna ng lamig ng gabi. Ang kumpanyang ito ay hindi lang akin. Ito ay pagmamay-ari ng bawat isang babaeng nagbuhos ng pawis upang panatilihing malinis ang sahig ng iba. Mabilis na umilaw muli ang aking cellphone dahil sa isang opisyal na corporate email mula sa board secretariat ng mall. Sabi sa sulat, ang emergency board hearing para sa opisyal na pag-terminate ng kontrata ng Mercado Industrial Cleaning Services at ang paggawad ng emergency contract sa R-Corp ay gaganapin bukas ng 9:00 ng umaga sa main boardroom ng mall. Tiningnan ko ang screen ng aking telpon na nang may malamig na ngiti. Bukas ng 9:00 ng umaga. Doon matatapos ang lahat. Napakalamig ng loob ng yang boardroom ng mall management noong umagang iyon. Ang mahabang lamesang gawa sa makintab na salamin ay napapaligiran ng mga komportableng leather chairs kung saan nakaupo ang mga executive directors ng board. Sa unahan, nakatayo si Martin na suot ang isang mamahaling suit na binili ko para sa kanya. Katabi si Rika na may hawak na remote control para sa projector screen. Pareho silang may malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Tila ba tinititigan na nila ang kanilang tagumpay? Sabi ni Rika sa harap ng mga nakaupong directors, ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Sirs, as you can see in our incident report, the recent mass slip and fall incident was caused by the chemical negligence of Mercado Industrial Cleaning Services. Our facility testing shows that the floor wax used was substandard and dangerous for our customers. Sabi naman ni Martin, pilit na ipinapakita ang kanyang lakas habang humahakbang sa harap ng screen. At bukod doon, sirs, masakit man pong sabihin bilang kanyang asawa, ngunit ang aming CEO na si Angela Mercado ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa kanyang sarili dahil sa stress. She is mentally unstable and no longer fit to manage a multi-million peso contract like this. Meron po kaming video upang patunayan ito. Ipinindot ni Rika ang remote control at mabilis na nagplay ang isang video sa malaking screen ng boardroom. Doon ay makikita ako sa loob ng locker room, ang aking kinalbong ulo, ang aking nanginginig na katawan habang umiiyak ako sa sahig habang pilit na kinukuha ang aking lumang uniforme. Ang mga directors ay napasinghap sa gulat nang makita ang tagpo. Sabi ni Martin, pilit na pinatutunog ang kanyang boses ng may peking lungkot. Siya mismo ang nagupit ng kanyang buhok dahil sa matinding mania kagabi. Kaya naman po, sirs, iminumungkahi ko na i-terminate na natin ang kontrata ng Mercado Services na yun din at ibigay ang emergency operations sa R-Corp, isang kumpanya na pagmamay-ari ng isang sertipikadong partner na handang sumalo sa ating operations ng walang kahit anong delay.
Tumango ang mga directors, ang iba sa kanila ay nagsimula ng sumulat sa kanilang mga notes upang i-approve ang termination. Sabi ng chairman ng board, "This is very clear. We cannot risk the safety of our customers with an unstable provider. If there is no objection, we will execute the contract cancellation now." Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom mula sa labas. Walang kahit anong ingay ng pagkabigla. Ngunit nang makita ako ng lahat, ang buong boardroom ay biglang naging tahimik. Naglakad ako patungo sa loob ng silid na may tuwid na likod. Suot ko ang aking lumang kupas na asul na uniporme ng Laukon, ngunit sa ibabaw nito ay nakasuot ang aking pinakamagandang black blazer. Ang aking ulo ay maayos na nakabalot sa aking itim na headscarf na tila ba naging isang korona sa gitna ng silid. Sa aking likuran ay nakatayo si Attorney Ramos at si Ate Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Martin nang makita ako, habang si Rica ay mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan ng may matinding gulat. Sabi ni Rica, ang boses ay nanginginig sa inis. "Excuse me? Sino ang nagpapapasok ng isang janitor sa boardroom na ito? Security, get her out of this room!" Hindi ko man lang siya tiningnan. Naglakad ako ng diretso patungo sa tapat ng lamesa ng chairman. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang makapal na folder ng mga dokumento at isang flash drive at malakas ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesang salamin. Sabi ko sa harap ng board, ang boses ko ay kalmado, matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Sirs, hindi po ako naparito bilang isang baliw na asawa na tulad ng sinasabi ng lalaking ito. Naparito ako bilang CEO ng Mercado Industrial Cleaning Services upang ipasok ang katotohanan sa silid na ito." Napatitig ang chairman sa akin, pagkatapos ay sa makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang mukha ni Martin ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel habang nakatitig sa akin ng may matinding takot. Sabi ng chairman ng board, habang nakatitig sa flash drive na inilapag ko sa mesa. "Ati Ramos, please play the files on this drive immediately." Sinasaksak ng sekretary ang flash drive sa computer. Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa malaking screen ng boardroom. Ang video ng aking pag-iyak habang kinakalbo ay napalitan ng malinaw na live feed ng aking spy camera sa chemical mixing room. Lahat ng mga directors ay napasinghap sa gulat nang makita si Martin na pumasok sa silid ng madaling araw, may bitbit na mga pulang galon ng R-Corp habang naririnig sa audio ang kanyang boses sa telepo noon na nakikipag-usap kay Rica tungkol sa 30% kickback at sa pagmamanipula sa procurement system ng mall. Sabi ng chairman, ang mukha ay pulang-pula sa galit. "What is the meaning of this, Martin? Is this your voice? Is this how you manage our operations?" Nanginginig ang buong katawan ni Martin. Napaatras siya, hindi makapagsalita habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita ng isang multo. Sumulong si Ate Teresa mula sa aking likuran. Ang boses ay nanginginig sa takot ngunit may determinasyon. "Sirs, pinilit po ako ni Sir Martin at Ma'am Rica na iswap ang mga chemical noong gabi bago ang unang insidente ng mass slip and fall. Ginamit po ni Ma'am Rica ang scholarship ng anak ko para takutin ako. Ito po ang envelope ng pera na binigay sa akin ni Sir Martin bilang suhol kahapon sa ham parking." Inilapap ni Ate Ramos ang mga kopya ng bank wire transfer receipt sa ibabaw ng lamesang salamin kasama ang draft ng kontrata ng R-Corp na ginawa isang buwan bago pa ang unang insidente. Sabi ni Ate Ramos, "Sirs, this is a clear case of corporate sabotage and fraud. Martin Mercado and Rica Fernandez conspired to damage the safety of this mall and frame Angela Mercado to illegally terminate her contract and steal her company." Sabi ng chairman habang hinahampas ang kanyang kamay sa mesa. "This is a criminal act. Hindi lang natin titiwalagin si Rica Fernandez na yun din, kundi magsasampa tayo ng kasong sibil at kriminal laban sa kumpanya ng kapatid niya at kay Martin Mercado." Nang makita ni Rica, nawala na siyang takas. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging sopistikada. Ang kanyang magandang pulang kasuotan ay tila ba naging isang maruming basahan habang gumuho ang kanyang pangarap sa harap ng board. Napasigaw siya sa tindi ng galit at desperasyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang namumulang pisngi.
Sabi ni Rika habang itinuturo ang mga directors. Bakit niyo ako hinuhusgahan? Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko. May kapatid akong adik at lasenggo na laging nambubugbog at nagbabanta sa buhay ko kapag hindi ko siya binigyan ng pera. Ginawa ko lang ito para iligtas ang sarili ko. Ang R-Corp ang tanging paraan ko upang makakuha ng malaking pera at makatakas sa impyerno ng buhay ko. Masama ba akong tao dahil gusto ko lang mabuhay? Tiningnan ko si Rika ng may malamig na mata. Sabi ko sa kanya, ang takot sa sarili mong impyerno ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang sunugin mo ang buhay at danggal ng ibang tao, Rika. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Aling Susan, ang aking biyenan na kanina pa pala nakikinig sa labas. Mabilis siyang lumapit sa akin at lumuhod sa aking paanan. Hinahawakan ang aking asul na uniforme habang umiiyak ng malakas. Sabi ni Aling Susan sa boses na puno ng pagmamakaawa. Angie, parang awa mo na. Si Martin, iniligtas ka niya muli mula sa mapang aping customer. 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kanya, baka nabulok ka na sa kalsada. May utang na loob ka sa anak ko, Angie. Huwag mo siyang ipatapon sa kulungan. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ng aking biyenan sa aking asul na uniforme. Tiningnan ko si Martin na ngayon ay nakaluhod din sa sahig, umiiyak sa matinding kahihiyan habang nakatingin sa akin. Sabi ko kay Aling Susan, ang boses ko ay kalmado, ngunit may katigasan ng bakal. Aling Susan, iniligtas ako ni Martin 10 taon na ang nakalipas, habang ako ay mahirap na laokon. Ngunit tinapos na niya ang utang na loob na iyon noong gabing hawakan ako ng kanyang mga gwardiya at gupitin ang aking buhok habang tinatawag akong baliw. Ang auntie na iyon ay tuluyan ang namatay sa malamig na semento ng locker room. Pumasok ang mga pulis ng Pasig sa loob ng boardroom, hawak ang opisyal na warrant ng pag-aresto. Narinig ko ang tunog ng bakal ng posas na inilalagay sa mga nanginginig na kamay ni na Martin at Rika. Habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom, tumayo ako ng tuwid sa ilalim ng aking itim na headscarf. Ang aking kumpanya ay ligtas. Ang aking mga tauhan ay ligtas. At ang aking dangal ay muling nagliwanag sa gitna ng boardroom kung saan nila inakalang matatapos ako. Ilang linggo na ang nakalipas mula nung gabi ng paghuhukom sa boardroom ng mall sa Pasig. Ang mga papeles ng annulment sa pagitan namin ni Martin ay opisyal nang naisumit sa korte at alam kong hindi na ako kailanman babalik sa kanya. Si Martin at si Rika ay kasalukuyang nakaditin sa Pasig City Jail habang hinaharap ang mabibigat na kaso ng corporate sabotage, fraud at extortion. Ang kumpanya ng kapatid ni Rika ay tuluyan ng natanggal sa procurement system ng mall at napatawan ng malaking penalty. Nakuha ko muli ang buong tiwala ng board ng mall. Hindi lamang nila pinanatili ang aming kontrata, kundi binigyan pa nila kami ng karagdagang 5 taon bilang pagkilala sa katapatan at husay ng aming serbisyo. Sabi ko kay Ate Ramos habang tinatanggap ko ang mga bagong kontrata sa aking opisina. Salamat, attorney. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang. Para ito sa bawat isang babaeng humahawak ng mop araw-araw. Upang masiguradong hindi na kailanman mauulit ang sabotaheng ito, itinatag ko ang isang Workers' Safety and Chemical Council sa loob ng aming operations. Ang bawat chemical, disinfectant at kagamitan na pumapasok sa aming storage ay direktang susuriin at pamamahalaan ng mga mismong janitor sa pamumuno ni Ate Teresa. Binigyan ko sila ng buong kapangyarihan upang ang kumpanyang ito ay mapatakbo ng may transparency at danggal. Sabi ni Ate Teresa sa akin, nang ibigay ko sa kanya ang posisyon bilang pinuno ng komite. Ma'am Angie, maraming salamat po sa tiwala. Sumusumpa po ako na hindi ko nahahayaan na may sinumang gumamit sa kahirapan namin upang sirain ang kumpanya mo. Mumiti ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, Teresa, hindi ko kumpanya ito. Kumpanya natin ito. Tayo ang nagbuhos ng pawis dito. Nang sumunod na araw, ipinatawag ko ang aking kauna-unahang all-employee assembly para sa aming 200 female janitors sa malawak na hall ng kumpanya. Uno ang buong silid ng mga kababaihan na suot ang kanilang mga asul na uniforme.
Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala at pagmamahal habang naglalakad ako patungo sa unahan ng stage. Suot ko pa rin ang aking magandang black blazer sa ibabaw ng aking asul na uniforme at ang aking ulo ay balot pa rin sa aking itim na headscarf. Sabi ko sa kanila, habang nakatitig ako sa kanilang mga pamilyar na mukha, mga kasama ko sa trabaho, aking pamilya. Alam ko marami sa inyo ang nag-alala na baka mawalan kayo ng trabaho dahil sa mga nakaraang gulo. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na ligtas ang ating kontrata. Mayroon tayong karagdagang 5 taon upang maglingkod. Narinig ko ang banayad na bulong ng saya at pasasalamat mula sa buong bulwagan. Sabi ko pa, pilit kong pinatatag ang aking boses upang marinig ng bawat isa. 30 taon na ang nakalipas, ako ay isa lamang dukhang laukon na umaakyat sa mga matatayog na gusali upang maglinis ng mga bintana. At noong nakaraang linggo, may mga taong nagtangka na sirain ang aking pagkatao sa pamamagitan ng pag-agaw sa aking buhok. Inakala nilang ang pagkawala ng aking buhok ay magiging simbolo ng aking kahinaan at pagkabigo. Dahan-dahan kong itinapat ang aking mga kamay sa aking ulo. Maingat kong tinanggal ang suot kong itim na headscarf. Sa harap ng aking 200 female janitors, ipinakita ko ang aking maikli, bagong silang, at malakas na buhok. Ang aking kinalbong ulo ay hindi na isang sugat. Ito ay naging isang korona ng aking laban at ng aking tagumpay. Sabi ko sa kanila, habang nakatayo ako ng may buong danggal. Tumingin tayo sa akin. Walang sinumang may karapatan na tapakan ng ating pagkatao dahil lamang sa ating trabaho bilang mga tagalinis. Kung kaya nating panatilihing malinis ang sahig ng iba, kaya rin nating panatilihing malinis ang ating sariling danggal. Natahimik ang buong gulwagan ng ilang sandali. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng aking mga tauhan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Marami sa kanila ang tumayo, umiiyak sa matinding galang at kapayapaan habang nakatingin sa akin. Nakita ko si Ate Teresa, si Ate Carmen at ang iba pang mga supervisor na nagpupunas ng kanilang mga luha habang nakangiti. Tiningnan ko ang makintab na sahig ng bulwagan. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa ibabaw nito. Ang itim na headscarf na ito ay hindi nagtago ng aking kahihiyan. Ito ay nagpaalala sa akin ng isang tao na nagsimula sa pagluhod upang maglinis ng sahig ng iba, ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at kiyuhan sa mismong sahig na kanyang iniligtas. Ang makintab at malinis na sahig ng bulwagan, habang sumasalamin sa liwanag ng mga ilaw, ay nag-iiwan ng isang tahimik at napakatamis na kapayapaan sa puso ni Angie habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tumutubong buhok. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay ngayong araw. Bilang inyong tagapagsalaysay, habang isinusulat ko ang mga huling tagpo, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, lalo na sa bahagi kung saan si Angie ay nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng locker room, kinalbo ang kanyang ulo at nagkalat ang kanyang buhok sa semento, ngunit buong lakas pa rin niyang hinalot ang kanyang lumang kupas na asul na uniforme at tumakbo sa madilim na gabi ng Pasig nang hindi pumipirma sa papeles ng pagsuko. Ang tagpong yon ay nagpapakita ng tunay na lakas ng isang babaeng dumaan sa matinding hirap, ngunit tumangging ibigay ang kanyang danggal sa mga taong walang ibang alam kundi ang manakit. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong laban ng napakaraming matatag na kababaihan at mga masisipag na janitor sa ating lipunan na madalas ay binabaliwala, ngunit sila pala ang may pinakamalinis na puso. Alam nyo? Ang buhay natin ay parang ang paglilinis ng isang napakaruming sahig. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding pagpupunas, pagkusot, at paggamit ng matatapang na sabon upang tuluyang matanggal ang mga mantsa ng kataksilan at kasakiman ng iba. Ang mga pagsubok sa buhay ay parang mga matsa lamang, maaaring maging marumi ang ating daanan sa simula. Ngunit pagkatapos ng matinding paglilinis, ang ating pagkatao ay muling kikinang ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi natin kailangan ng mamahaling kagamitan upang maging matagumpay.
Sapat na ang dumi sa ating mga kamay at ang kalinisan ng ating danggal upang tumayo ng tuwid sa sarili nating mga paa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Angie, magagawa niyo rin bang patawarin si Teresa na nagtaksil dahil lamang sa scholarship at kinabukasan ng kanyang anak? At sa tingin niyo ba ay tama lamang na ipakita niya ang kanyang kinalbong ulo sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan upang maging lakas para sa kanila? Nais ko pong magtanong sa inyo ng may buong paggiliw, saang bahagi po ba kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig ngayon? Habang nakikinig kayo sa aking boses, nagluluto ba kayo? Nagpapahinga sa kama o marahil ay pauwi galing sa trabaho? Sana po ay mag-iwan kayo ng komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa naging pagbangon ni Angie. Kung mayroon kayong sariling kwento ng pagtitiis at tagumpay laban sa mga mapang-api, mangyaring isulat ito sa ibaba dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang maabot pa natin ang mas maraming pusong nangangailangan ng pag-asa. Nawa ay gabayan kayo ng may kapal at bigyan ng lakas na mabuhay na may buong kapayapaan at dangga sa sarili yung mga paa. Manatili po kayong matatag at ligtas. Pamagat ng kwento, ang makintab na danggal ng Laucon. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Angela Mercado, 42 taong gulong, nakatira sa Pasig, na ipinadala sa ating programa na may mensaheng ang isang tao na nagsimula sa pagluhod upang maglinis ng sahig ng iba, ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at kyuhan sa mismong sahig na kanyang iniligtas. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat ng may akda bilang katang-isip lamang upang hindi makasira o makasakit ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.